Magandang araw mga kaibigan. Ito, may nagpadala sa akin ng article ni Mr. Rigoberto Tiglao. Isa kong subscriber na naiinis kay Senator Jingo Estrada yung pagmamalinis ba ng senador. Yung sinisira niya ang credibility ni Mr. Jonathan Morales. Okay. So, binasa ko yung article ni Mr. Tiglao. Ang gaganda kasi itong mga article ni Mr. Tiglao eh. Isa ito sa pinakamarunong, pinakamatalino. Well-researched ang kanyang mga article. Okay. Ang title sa kanyang article is tungkol kay Jinggoy Estrada. Title, Jinggoy should have been convicted of plunder. Yung kaso kay Senator Jinggoy na naisampa sa Sandigan Bayan is plunder. Kaya lang ang lumabas sa desisyon ng Sandigan Bayan is guilty si Jinggoy ng bribery only. Kaya lang, sabi ni Mr. Tiglao, dapat convicted siya ng plunder. Okay. Panahon ito ni Napoles, yung mga scam ni Napoles. Okay, ito yung maanghang na sinulat ni Mr. Tiglao laban kay Jingo Estrada. Sabi niya, anybody reading the decision would be totally convinced that Estrada so scandalously managed to steal 184 million from funds intended to help our poor. So ako, hindi ko nabasa yung decision ng Sandigan Bayan, but si Mr. Tiglao, nabasa niya, pinag-aralan niya. At dito sa article niya is dami niyang tanong, bakit? Kasi lumalabas parang may pagkukulang yung prosecution. May mga anggulo sa kaso na hindi nila diniscuss. Yung mga bank accounts ni Senator Jinggoy na biglang lumalabas sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council, 184 million pesos ang PDAF o yung pork barrel funds ni Estrada. At ang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council, 71 million out of these funds ang napunta sa bank accounts ni Senator Estrada. Kaya lang doon na sa trial, ang daming kakulangan na pati ang korte is rebuke niya ni-rebuke. Pinagalitan niya ang prosecution dahil kulang nga. Para bang tinimbang ka ngunit kulang. Parang hindi. Ito, pagkaintindi ko sa article ni Mr. Estrada, parang hindi totohanan yung effort ng prosecution na i-prosecute talaga ang kaso. Kaya, labas tuloy, naging bribery na lang ang conviction, hindi plunder. Kasi kung plunder, sana ang conviction, non-bailable. Nakakulong na sana ngayon si Jingo Estrada. Kaya lang dahil bribery yung conviction niya, nakalabas sa ngayon. Yan siya. But then, nag-file siya ng sa Court of Appeals. Baka delikado, baka doon na siya tuloy ang Anyway, ito ang punishment. Grabe rin ang punishment ng ng bribery pala. Ang punishment is 9 to 16 years of imprisonment plus fine of 3 million pesos.
Tapos, ito pa, yung sinulat ni Mr. Tiglao, nakalagay sa desisyon ng Sandigan Bayan, additional punishment to suffer the penalties of suspension and public censure. Public censure, yung parang batikusin ng publiko. With the accessory penalties of suspension from public office. Hindi na pwede. Maging senador. From the right to follow a profession or calling, and that of perpetual special disqualification from the right of suffrage. Nako, pag final ang conviction na ito, hindi na siya makaboto at minsan hindi na siya pwedeng mag-occupy ng public office. So matindi pala yung matindi yung parusa ng bribery kasi ang findings ng Sandigan Bayan, tumanggap siya ng bribe na 1 million galing sa empleyado niya si Labayen at saka 4.2 million galing sa isa pang empleyado na si Robbie Tuason. So, yun yung findings ng Sandigan Bayan. Hindi umabot sa 50 million ang threshold ng ang threshold ng plunder is 50 million pesos. Ito mga 5.2 million lang ang natanggap niya bribery. Okay. So, balik tayo doon sa sinulat ni Mr. Tiglao na yung mga pork barrel funds supposed to be pantulong sa mga farmers. Sabi ni Mr. Tiglao, more than 80 farmers ang nagtestigo na wala silang natanggap na any tulong galing kay Senator Estrada. Kasi yung mga NGO, mga bogus na NGO, doon silang tumatanggap sa pork barrel funds ni Senator Estrada. So nakasulat doon ang mga farmers na tumanggap ng mga assistance. Nag-testify, according to Mr. Tiglao, more than 80 farmers nag-testify na naisulat ang pangalan nila doon na, naisulat ang mga pangalan nila na beneficiaries. Tinutulungan ng opisina ni Jingo Estrada. Kaya lang, sabi ng mga farmers, wala man kaming natanggap. Meron pang doon yung parang livelihood, mga na manicure, pedicure, mga gamit pang manicure, pedicure. Sabi ng mga farmers, paano kami mag-manicure, pedicure? Mga farmers kami. Hindi naman namin trabaho yung mag-manicure, pedicure. Di ba? Okay. And then ito pa, dagdag na maanghang na salita, hagupit ni Mr. Tiglao kay Jingo Estrada. And he has the gall to brand himself anak ng masa. A patent lie from whatever angle you look at it. Yun ang kanila, partido ng masang Pilipino yung partido nila. So, ERAP ang original na ng masa, siya anak ng masa. So, Estrada, sabi ni Mr. Tiglao, Estrada is the archetype of the second generation of our immoral, predatory political elite, mainly responsible for our nation's poverty. Nako, ito po ang hagupit, ang tinding sinulat. Siya daw po ang halimbawa ng mga mayayaman, immoral, predatory political elite. Yung predator, kinakain niya ang kahit sinong nasa So, ganon pag-describe ni Mr. Tiglao kay Jingo Estrada na ngayon nagmamalinis na talagang sinisira niya ang pagkatao ni ex-PDEA agent Jonathan Morales na wala na. Ang issue dito is yung dokumento.
sabihin na lang natin na may problema sa karakter ni Morales nung nasa pulis pa siya. Kasi yon ang tinitira kay Morales. Kaya lang, ang issue na iniimbestigahan is yung dokumento. Totoo ba o hindi na may dokumentong ganun? Sabi ni Senator Bato, totoo, authentic yung dokumento. O di dapat doon mag-focus yung dokumento. Yung nilalaman ng dokumento na once upon a time, merong politiko at artista na sinumbong ng confidential informant na gumagamit ng illegal substance. Yun po ang issue. Dapat doon mag-focus. Hindi yung pagkatao ni Morales. Kasi ito, hindi naman kagustuhan ni Morales na mangyari ito. Nananahimik lang siya eh. So, naging biktima si Morales. Ayaw niyang magulo na sana yung buhay. Ayaw nang magulo ang buhay niya. Dami nga niyang kasong kinakarap. O ngayon, nadagdagan pa yung threat sa kanyang buhay. Kaya, salamat Mr. Rigoberto Tiglao sa mga sinusulat ninyo para maliwanagan ang taong bayan sa pagkatao ng mga nagmamalinis na government official.